Eksplosibo! Sender ng malalaswang text messages na pinadadala sa mag-asawa, natunton ng XXX. Eksklusibo, mga batang paslit na nang uuwit sa baklaran, iniligtas. Expose ang imbestigasyon sa pagkakatakas ng isang Koreanong surgeon na iligal na nagpa-practice ng kanyang profesyon dito sa Pilipinas matapos ang kanyang paghuli. Tututukan ng XXX. Surveillance team ni kasamang Julius Babaw ang isa umanong text maniac sa Caloocan na nagpapadala ng malalaswang text messages sa isang mag-asawa. Heto, panoorin ninyo ang komprontasyon sa texter na stalker. Ilang malalaswang text messages ang pinakita sa XXX itong nagre-reklamong si Randy Biron. Halos araw-araw daw silang nakakatanggap ng ganitong mga mensahe mula sa isang sender na nagpakilala sa pangalang Joel. Enero raw ng taong ito nang simulang ipadala sa kanila ng texter na si Joel ang mga naturang mahalay na text message. Ang siste, dalawang magkaibang cellphone number ang ginagamit nitong si Joel sa pamamerwisyo at tila pangungursunada sa misis ni Randy na si Griselda. Tinatanong ko siya kung sino ka ba hanggang sa dinugo lang hanggang tumawag na nga siya. Dinidisturbo kami ng alauna, alas 6 na gabi, minsan alas 4 pa lang. Talagang anong mga disporas. Hinala ni Randy na isang boxing trainer. Maaari raw na nakuha nitong si Joel ang kanyang numero sa mga flyers na pinamimigay nila sa kanyang sariling gym. Nililigawan niya yung misis ko. Niligawan niya, kinuha niya yung number ng misis ko. So nakuha niya lang sa flyers eh. Tapos tinext niya yung misis ko na pwede maging textmate, mga ganon. Tapos crush na crush kita. Parang in love ako sa'yo. Mga ganon ang start. Noong una raw ay pinakiusapan pa nila si Joel na tigilan na ang panggugulo sa kanilang mag-asawa. Pero hindi raw sila pinakinggan ito. At sa halip, mas lumala pa ang mahahalay na mensaheng pinapadala sa kanila ni Joel. Dito na raw naggalit ng gusto si Randy. Sabi na, may nangyari na sa kanila ni Mrs., ganito, gusto mo, tapos kailan natin ulitin, mga kung ano-ano, ang galing mo pala. Talagang hindi magandang gusto. Doon na ako nagkakamera na ng galit. Dahil prosigido si Randy na makilala ang texter na nanggugulo sa kanila at ang isa pang subscriber's identity module o SIM card para ma-text si Joel gamit ang isang cellphone number. Sanay ko na parang textmate. Ana ang pangalan ko. Tinext ko siya. Ay, pwede makipag-textmate. Ako si Ana, ganito, nagtatrabaho sa SM Manila. Ginanong ko na lang siya, SM Manila, 21 years old, ganon. Kumagat naman daw sa kanyang pain itong subject na nagyaya raw ng Webes na makipag-eyeball sa kanya sa 10th Avenue, Caloocan City. At nang makumpirma ni Randy na lulutang nga ang manay pastos na texter, ay nagpasya na siyang lumapit sa XXX para humingi na ng agad naman kaming nakipag-ugnayan sa Caloocan City Police na nung araw ding yun ay nagplano ng isang operasyon. Kasamang isang police asset na magpapakilalang si Ana, tumulak na ang grupo sa lugar ng tagpuan. At bago pa namin area, nag-text si Joel na ang kanyang suot raw ay pulang t-shirt, baong na pantalon at rubber shoes.
malayo pa lang sa pinag-usapang lugar ay pinababa na namin ang aming asset. Ilang sandali pa ay nagkita na ang dalawa. Ikaw, ano ba gusto? Pumunta tayo sa pupunta ako, di mo naman gusto. Saan ba pupuntahan? Saan ba tayo mapunta? Babae-bahay tayo. Bahay-bahayan? Tapos? Hindi na pinatagal pa ng mga otoridad ang pag-uusap na yon nila Ana at Joel. Agad nilang nilapitan ang subject at kinuha ang kanyang cellphone. Sa loob ng sasakyan, upang makumpirma ng lalaking tinampot ng mga pulis ang siyang texter na inireklamo ni Randy at Criselda Biron, ay sinubukan naming tawagan ang numerong ginagamit ni Joel sa pag-text at pagtawag sa nagrereklamong mag-asawa. Dito na tuluyang nabuko si Joel na todo tanggi pa rin sa kanyang kalokohan. Sa presinto, nakaharap ni Joel ang nagkagaliiting si Randy. Pero ang text po, nangihingiran po yun ang kaibigan. Hindi, ngayon, sitwasyon natin wala pa kanina. Pag-communicate kami. Dahil mag-meet ka. Eh, sa taas ka na nga mismo, katis kita eh. Ako sir, hindi nga ako nag-text. Eh, sino mo na oras? Binasa ko lang sir yung message. Ay, ano yung reply mo sa akin? O, sige. Oh. Eh, nandito na lahat. Wala ko na pala ginagamit eh. Kasi ang gusto sa niya, gamitin ang misis ko. Sabi niya, kahit sa misis na, para hindi na gulo ng pamilya namin. Tutupin natin yung ano. Asawa ko. Kilala mo, Chris? Tanggi ka pa rin, tanggi eh. Ha? Sa puntong yun ay napagalaman na ng XXX na Joel Ochada pala ang buong pangalan nitong inirereklamong texter. 28 taong gulang na si Joel, tubong kalookan, binata at walang trabaho. Samantala, nang buksan ng operatiba ang likod ng housing ng cellphone ni Joel, isang extra SIM card ang kanilang nadiskubre. At dahil minsan na ngang nabanggit ni Randy na may isa pang numerong gamit si Joel sa kanyang pamimirwisyo, ay sinubukan rin nilang tawagan ang naturang numero. Positibo! Yun nga ang isa pang nauna ng narehistrong numero na ginagamit ni Joel. Bagay namin ko pang text nila, hindi ko po talaga alam. Nung una'y tigas sa pagtanggi ang inihinalang texter pero nang lumalim na ang gabi, biglang nagbago ng payag si Joel. Ikaw nagtitext na ng mga malalaswang salita. Ako po yun sir. So yun. Bakit mo naman naisip yun? Wala sir, trip ko lang po. Ang problema, bagamat inamin na nitong suspect ang kanyang kasalanan, ay wala raw matibay na kasong maaaring may isampa laban dito. Sa batas na rin natin, sana maging mas malawak. Para na sa ganun, yung mga ganitong naninira ng buhay ng ibang tao dahil lang sa pamamagitan ng text, maparusahan. Samantala, nang umamin na itong suspect sa kanyang kasalanan, kalaunay humingi na rin ito ng tawad sa mag-asawa at nangakong hindi na mauulit ang kalokohang kanyang ginawa. Paano ba kasigurado sa'yo na hindi mo gagawin? Nagtatakot ko na po yung sir. Para po makasigurado. Kung sinukuhaan nyo na po yung cellphone na para sumapati po yung SIM card na nakapangalan na doon. Unang gawin yun na hindi lang sa amin, kundi kahit sa ibang tao. Dahil kung hindi kami magkakilala sa sarili namin, matagal na kami maghiwalay. Gayunman, bagamat pumayag na rin ito mag-asawa na hindi na muna magsampa pa ng kaso at sa halip ay i-blatter na lamang muna ang nangyayari, babala ng otoridad. Sakali raw na ulitin pa nitong si Joel ang ginawang pangbabastos sa mag-asawa, ay sa kalaboso na raw ang bagsak niya. Pasamantala, inuurong niya, pero nanatiling nakabukasyon. Para in case na gusto nilang isampang muli sa prosecutor, pwede lang i-directly fight yung kaso. Kinabukasan ay personal kong sinamahan si Randy sa tanggapan ng National Telecommunications Commission upang malaman kung ano ang magagawa ng naturang ahensya para mabigyan proteksyon ang mga mamamayan laban sa ganitong uri ng pambabastos sa text na naranasan nga ni Randy. Ang magagawa ng NTC dyan, i-warningan sila. Pag pinagpatuloy nila ulit yung pagpapadala ng mga text messages na hindi magaganda, pinapablock namin yung cellphones nila. Wala na ngayon way na mapa-unblock. Kahit napalitan mo ng SIM card yan? Oo, kahit napalitan ng SIM card, hindi pwede. So, kailan talaga, naka-block na siya. Parang useless na siya. Dahil dito, bagamat di tuluyang nakulong ang lalaking nambulabog sa kanila,
ay sapat na raw sa mag-asawang Biron na na-expose ang ganitong uri ng malaswang gawain sa text. Naging maluwag na yung pakiramdam ko, hindi na ako masyado nag-aalala. At least alam ko na kung sino yung tao na nanggugulo sa amin, yung ganon. Tapos talagang nagpapasalamat ako sa XXX kasi talagang inaksyonan agad. Kung hindi sa XXX, baka hindi nakita yan, hindi ko nahuli o hindi ko malang nakilala yung tao. Hanggang ngayon siguro nag-aalala pa rin ako. Tagumpay sana ang paghuli sa isang surgeon na Korean national na iligal na nagtatrabaho sa ating bansa. Ang problema, nakatakas ng Pilipinas ang suspect isang araw matapos siyang maaresto. Ano nga ba nangyari? Yan ang inalam ni kasamang Henry Umaga Diaz. Pampaputi, pampapayat, at pampatangos ng ilong. Ilan lamang ito sa serbisyong alukraw nitong Korean surgeon na si Dr. Han Jin Kwon na nais paimbisigahan sa amin ng isang informante na nagpapatago sa pangalang Rona. Actually, yung clinic niya is dito lang sa may Pasig, Colombo. MD Clinic. Maganda siya. Kung sa ganda, talagang napakaganda ng clinic. Pero ang question is, hindi yung ganda. Yung kapasidad mo para talagang isa kang doktor sa Pilipinas. Nakilala raw niya ang naturang Koreanong surgeon nang minsang samahan niya sa klinika nito ang isang kaibigan na nais raw magpapayat. Bali, nag-usap muna kami ng Korean doctor. So, tinanong ko muna sa kanya kung magkano magagastos, kung gaano katagal, yung mga side effect. Then sinabi niya walang magiging side effect. At saka sinabi niya na pinakamahusay na equipment yung dala niya from Korea. At saka sinabi niya na isa siya sa pinakamagaling na doctor sa Korea. Doon raw nakaramdam ng pagdududa si Rona sa Koreanong doktor. Kaya't para makumpirma ang hinala, ay naisip raw niyang magpatulong sa XXX. Kaya't agad kaming nagtungo sa PRC o Professional Regulation Commission upang magverifika. At base sa sertifikasyon na nakuha namin sa PRC, malinaw na hindi otorisadong mag-practice ng kanyang profesyon sa ating bansa, si Dr. Kwon. Wala rin ito sa talangan ng mga doktor sa Pilipinas. Fit-fit ang sertifikasyon yun. Sunod namin pinuntahan ang sinasabing klinik nitong Koreanong surgeon na nasa isang kondominium sa Oranbo, Pasig. Dalawang XXX undercover agents na magpapanggap na kliyente ang pumasok sa target na klinik na nasa ikalawang palapag ng gusaling yun. Mabilis naman kaming inasistihan ng dalawang receptionist habang naghihintay sa receiving area. Ilang mga Koreanong pasyente ang namataan namin noon. Maya-maya pa ay dumating na rin ang Korean surgeon na aming pakay. No matter how good you document that, if the foster care is not properly done, you will have only a few methods. In Korea, we had about at least only lower price only. We charge about at least 1,500 per area. But combined with the more discount and the first care, then it is more important. Okay, one area, for example, the pull down area. 1,500. Sa puntong yun, ay nagtanong kami sa iba pang serbisyong kanyang binibigay. How about locally? Is she also want a locally? We charge locally only fee. We charge 25,000 pesos. So maybe for the full nose. At para makumbinsi pa kami lalo, pinakita pa sa amin itong Korean doktor ang ilang mga naging kliyente raw niya na pinaganda sa Korea. Matapos makipagkasundo ng aming undercover agent na magpa-nosebleed sa kanya kinabukasan,
ay sa tanggapan na ng Criminal Investigation and Detection Group, Eastern Police District sa Pasig City, sunod nagsadya ang aking pangkat. Doon ay agad na nagplano ang mga operatiba sa gagawing entrapment operation. Kinabukasan, pasado alas 3 ng hapon nang tumulak ang grupo patungo sa target area. Pagpasok namin ay sinalubong na rin kami kaagad ng kausap naming Koreanong doktor. Maya-maya pa, dinala na ang aming undercover agent sa isang kwarto doon. At pagkatapos ay saka ito pinahiga. Doon sinimulan ng linisin ang muka ng aming agent bilang preparasyon sa gagawing nose lift. Ilang saglit pa, isang doktorang babae ang pumasok sa kwarto. Yun daw si Doktora Maria Katapang, na isa rin daw sa may-ari ng klinik. Ilang minuto pang nakahiga ang aming asset habang naghihintay sa doktor na Koreano. Sa puntong yun, isang assistant na naroon ang sinimulan ng pahira ng anesthesia ang ilong ng aming asset. Makalipas ang ilang segundo, doon na pumasok ng silidang Koreanong surgeon upang simulan ang operasyon. Nang aktong ituturok na nitong Koreano surgeon ang hiringgilya na may laman ng collagen, ay nagdahilan na itong aming police asset na kunway nininervyos. Dito na binigay ang budyat sa mga operatiba para sa sumalakay. Did we have unnecessary permits? Hindi, actually, I didn't do any surgery. Okay. But do you have necessary permits, sir? Pagdating sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group, Eastern Police District sa Pasig City, doon na sumailalim sa interogasyon itong Koreanong doktor na si Han Jin Kwon. Pati na rin ang may-ari nitong NB Clinic na si Doktora Cecilia Katapang, na napagalaman namin na isa pa lang rehistradong doktor. Ayon sa Koreano, marketing strategy lamang raw nila ang lahat. I was helping Dr. Cecil because she wants to learn some new things. So I just helping her. Actually, yeah, in a way, she's doing that, but maybe I pretend something like that because she wants to attract many Korean customers. Actually, that's her work, but she was not around, so I just do it. But actually, she is the one who always did, and she is the one who should do that. Pinanindigan rin itong doktora na hindi raw niya pinatatrabaho ang Koreano sa kanyang klinika. Sabi ko, si Dr. Kwon, sabi ko, pwede ba turuan mo ko kung paano gamitin na hindi ako makakasira ng mukha ng pasyente ko. Sabi niya, sure. Anyway, sa Korea, siya yung talagang speaker tungkol dyan sa collagen laser na yan. So, in fairness to the guy, tapos eto pa, sabi ko, Dr. Kwon, pwede bang gamitin ko yung pangalan mo, come on, sa mga Koreano? Kasi nga, dami-dami na nila dito. Ikaw nang come on ka lang. Simulan mo, tutuloy ko. For example, naka-anesthesia na. Siyempre, pag pikit nun, hindi na nila ako gumagawa, diba? Una, makikita siya. Pag pikit ng pasyente, ako na. Pero dahil malinaw sa video na itong Koreanong doktor ang may hawak ng hiringgilya na dapat sanay na iturok sa pain naming police asset, tayo magkakaso sa kanila ng Republic Act 2382 o yung Medical Act 1952. Ano natin sa Pasig City government kung anong specific violation at i-recommenda natin kung kinakailangan pasala. Samantala, ayon sa presidente ng Philippine Medical Association, malinaw raw sa batas
ang pagpabawal sa mga dayuhang doktor na mag-practice ng kanilang profesyon dito. Countries like Korea, wala tayong reciprocity dyan. So, they are not allowed to practice medicine. And if ever they do that, they can be guilty or charged of illegal practice of medicine. May yun talaga ang start ng procedure, makikita naman natin hindi sila nag-observe ng sterility. Hindi walang maskara, walang mask. Ang mas importante, wala siyang gloves. And there is a violation of operating room procedures. Kasi the possibility of infection will be high there. Inayudahan naman ng Professional Regulation Commission ang pahayag ito ng PMA. Pero ginit nila na may pananagutan rin daw umano ang Pilipinong doktor na na-video ang kasama ng doktor na Koreano sa klinikang yun. Teaching is a practice of the profession. So hindi ka pwedeng magturo dito sa Pilipinas ng isang subject, kunwari, sa medisina na hindi ka registered professional, hindi ka registered physician sa Pilipinas. Yung Filipino doctor na yan may be held liable for abetting the illegal practice of the profession. That is criminal in nature. Liable din siya. Maaari rin siyang liable administratively for unprofessional conduct or dishonorable conduct by abetting the illegal practice of the profession by the foreigner in the Philippines. Pwedeng masuspende o matanggal ang lisensya yan. Matapos yun, Miyerkules, 11 ng Hunyo, ay nagtungo naman ang XXX sa Bureau of Immigration and Deportation upang verifikahin ang immigration status nitong nahuling Koreanong doktor. Kaya nakikita natin sa records na labas-pasok siya dahil visa-free siya. Pero wala siyang working visa. In other words, kung mahuli ko natin na nagtatrabaho, ay pwede siyang maaresto at ma-deport. Pero laking gulat namin nang madiskubre na nakaalis na pala ng bansa itong nahuling suspect pabalik ng Korea. Isang araw matapos siyang ma-entrap. Sa records ho namin, ay napag-alaman natin na si Hanjin Kwon ay lumabas na ho sa ating bansa noong Sunday. Walang dumating sa amin na information na hinuli siya o nakasuhan siya. Teka, paano nangyari yun? Samantalang sinabi ng Eastern Police District na kakasuhan nila ang na-entrap na dayuhang doktor. Bunso nito, minabuti naming balikan ang tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group upang linawin ang kaso. At do'y nagpaliwanag sa amin si Police Superintendent Antonio Ricafort na napilitan raw silang pakawalan ng nahuling Koreano dahil ang kaso niya is hindi inquestable case. So Friday, hindi yung penalty is lesser, yung kanyang violation. So ang Pasig Court kasi, ang Pasig Prosecutor Court, ang Prosecutor Office, wala silang inquest ng Saturday and Sunday. Doon sa eastern part lang ng na wala siyang duty inquest during Saturday. So the following day nga, nung hapon, humingi ako ng advice sa aking chief na i-subject for relation tao, considering na baka ma-arbitrary kami. Hindi in-coordinate? Hindi namin na-coordinate kasi yun dahil nga by Tuesday, magpapile kami ng kaso, ordinary filing. ang dahilang ito ng hepe ng CIDG-EPD ay tila sinalungat naman ng hepe ng Investigation Division ng CIDG National Capital Region. Depende kasi sa gravity ng offense yan eh. Mayroon tayong tinatawag na yung number of hours ng detention. So kung minor offenses kasi 12 hours, 24 hours, then 36. In some instances, yung 72, lalo na sa mga murder cases or rape. Pero dito, pag minor violation, so pwede mo namang i-release, pero dapat impormahan mo din yung immigration para naman malagay siya doon sa blacklisting nila. Kasi may violation of law na to eh. What if hindi na-inform yung immigration? Ignorance na siguro yan sa part ng police officer. Siguro, kailangan niyang managot administratively for a certain lapses. Sa ngayon,
Bagamat nakalabas na ng bansa itong Koreanong surgeon na si Han Jin Kwon, ay isang mission order ang pinalabas ni Commissioner Libanan laban dito. Mayroon pa rin siyang pananagutan sa atin. Dahil nagtrabaho siya na hindi siya nagpaalam. Parang may immigration violation siya for working without permit. Kaya naman po ay pwede natin ilagay ito agad sa ating alert list. Ibig sabihin po, pag dumaan siya sa ating paliparan, sa NAIA for example, ay kaagad na inonotify ko sa atin na pumasok ito sa atin at pwede nating masundan kung saan siya papunta. Sadya raw matitinik itong isang grupo ng mga mandurukot na minanmanan ng XXX kamakailan lamang. Bukod raw kasi sa mabibilis ang kamay ng mga ito, magaling rin silang makipagsiksikan sa mga taong namimili dyan sa Baklaran. Pero naging maingat po ang aming pagsubaybay dahil nadiskubre ng grupo ni kasamang Pinky Web na mga batang paslit pala ang miyembro ng naturang grupo. Karaniwang namumutiktik sa dami ng tao ang lugar na ito sa may Redemptorist Church sa Baclaran, Parañaque City. Ang naturang sitwasyon, ang siyang manong sinasamantala ng grupo ng mga kabataan na ayon sa aming tipster na nagpapatago sa pangalang Nida, ang siya raw naming dapat bantayan at tutukan. Kunwari, nagtitinda ng plastic bag, pero ang nila doon, purpose nila, para mandukot. Itinuro sa amin ni Nida ang tindahan na madalas umanong tinatambayan ng mga batang pinamamanmanan niya sa XXX. Siyempre pa'y ipinwesto namin ang aming mga spy camera malapit sa naturang tindahan. Sa unang araw ng aming surveillance, 2 batang babae na binigyan namin ng mga alias na Tina at Tara ang siya naming tinutukan. Nooy natsyempuhan ng XXX ang ginagawa nilang pag-aalok ng panindang plastic bag. Maya-maya pa, 2 batang lalaki ang napansin naming nakisali na rin sa pag-aalok ng tindang supot. Dahil siksikan nga at maraming tao, upang mas matutukang mabantayan ng XXX ang galaw nitong minamatsyaga naming grupo, 2 XXX undercover agent ang nagpasyang makihalubilo sa mga mamimili doon. Mula sa aming sasakyan, natanaw namin na habang naglalakad ang aming 2 agent, ay sinalubong na sila nitong mga batang sina Tina at Tara at agad inalok ng supot. Masdang maigi ang kakaibang galaw ng 2 nene habang kinukulit nila ang ipinain naming agents. Habang nag-aalok itong si Tina, mapapansin na tila pasimpleng may dinudukot naman itong si Tara sa nag-undercover naming kasama. Nagkunwaring nakahalata ang XXX agent kaya mabilis niyang sinaway si Tara. At bago pa tuluyang magkabukingan, mabilis na nagpalit ng pwesto ang 2 bata. Sa puntong iyon, si Tina na ang nabidyohan naming dumudukwang sa bag ng aming undercover agent. Makikitang tinakpan ni Tina ng paninda niyang supot ang dinudukutang bag. At matapos iyon, makikitang may kung ano nang ipinasok sa kanyang bulsa itong si Tina. Sa pangalawang araw ng aming paniniktik sa Baclaran, ibang grupo na ng mga bata na nagtitinda rin ng supot ang aming inabutan at tinutukan doon. Pagmasdan ng kilos ng nakaputing t-shirt na batang ito na ikinubli namin sa pangalang Arlene, tutukan rin itong batang nakaitim na binansagan namin ng pangalang Norma. Mapapansin na habang nag-aalok itong 2, ay pasimpleng may dinukot si Arlene sa bag nitong aling kanilang binibiktima.
parehong-pareho sa estilo ng mga nene na nauna naming nabidyohan. Sa pagpapatuloy ng aming pagmamanman sa isinumbong ng mga batang mandurukot sa Baclaran, ang dalawang batang lalaking ito naman na tinawag naming si Boy Likot at Boy Liksi ang sunod na umiksena. Masdan, habang sinasabayan ng dalawa ang paglalakad ng kanilang bibiktimahin, kumuha ng plastic bag mula kay Boy Likot, itong si Boy Liksi, para ipantakip sa kamay na siyang ipandurukot niya sa bulsa ng bag ng potensyal na biktima. Kaso, nakatali pala sa bulsa ng bag ang pera nitong taong kanyang dinudukutan. Ang nakababahalang video ito ng mga batang aming tiniktikan ay agad na ipinakita ng XXX sa direktor ng Women's and Children's Protection Center na nasa punong himpilan ng pulisya sa Campo Crame. With a careful examination of this kind of activities of children, especially that I can see they are very young, 9, 10, 12, something like that. This is a clear violation of child abuse. Pumapasok ito doon sa Republic Act 9344. Kaya lamang ang magiging natin dito, initial action is to rescue the children. Sa isang parking space sa may Baclaran, Parañaque City, nagplano ng kanilang gagawing rescue operation ang pangkat ng Women's Children Protection Center, Southern Police District at maging ang Department of Social Welfare and Development ng Parañaque. Pagdating sa target area, ay isa-isang itinuro ng informante naming si Nida ang mga batang nabidyohang nandurukot. Itong nakadilaw. Nakadilaw. Sa puntong iyon ay bumaba na ang mga kinauukulan. Sapin lang namin kayo. Sana magulang. Mabilis na tinipon ang mga ililigtas na bata at saka dinala sa barangay hall na nakasasakop sa lugar. Pagdating doon, isang babae ang naabutan naming nagrereklamo sa barangay. Nadukutan raw siya ng isa sa mga batang nagtitinda ng supot sa Baclaran. Ikaw yung dumukot sa akin eh. Itong bata na to siyang dumukot sa bulsa ko. Talagang nandito na sa harapan yung plastic ko. Tapos? Ay, yung plastic niya. Tapos ang yun pala ang ginagawa nila para hindi mapansin yung kamay nasa tagiliran na habang dumudukot sa pantalon. Nang tanungin namin ang pinagbibintangang bata na itinago na lamang namin sa pangalang Darren tungkol sa paratang sa kanya, ay agad naman itong umamin sa XXX. Totoo ba yung may kumbahay o may ate? Opo, tapos nung kinuha ko po hindi ko naman po nakuha yung pera niya. Tapos sabi niya daw, pinasa ko daw dun sa kasama ko. Pagsisiwalat pa ni Darren, tinuruan daw siyang mandukot nitong isang tomboy na tinukoy niya sa pangalang alias Boy Laki. Paano kanya tinuruan? Hindi pa ako marunong ganun. Binabuklat ko yung plastic. Tapos may inano ko yung kamay ko sa bulsa. Dahil sa pag-amin ni Darren, maging itong si Gina ay kumanta na rin. Sabi po nilang bantay-bantay na lang po sa mga pulis. Mukha po kasi tawag namin sa pulis. Ang pagsisiwalat na ito ay sapat na para ipatawag ng mga otoridad ang mga magulang ng mga batang aming na-rescue. Alam niyo po ba yung ginagawa ng mga bata? Hindi talaga yan alam. Kaya palagi ko sila yan iniwan sa bahay. Napapansin ko na palagi pumupunta doon yung bata na Ano sinasabi niya? Sinabi niya na
saan ba yung anak mo? Hindi ko man alam na ano. Sabi ko, bakit tinatanong yung mga anak ko? Wala, magpunta lang ako sa kanila. Palagi ko yung pinagsasabi ng mga anak ko eh. Huwag kayong magsama sa mga kasama yung mga bata. Kahit sabi ko, hindi ka magnanakaw, hindi ka manlurukot. Pag manlurukot yung kasama mo, sasabi ng ibang tao na manlurukot ka rin. Nabahala ang mga pulis kung bakit sa murang edad ay napasok na sa pandurukot ang naturang mga bata. Pero kahit na aktuhan nga sila habang nandurukot, Below 15 years old is not criminally liable, so we cannot file a case against them. Ang tangi lang gagawin natin dito is to rescue the children, to have a counseling, and refer this to the Department of Social Welfare. hindi man makakasuhan, kinakailangan namang sumailalim ang mga batang ito sa isang diversion program na isasagawa ng DSWD. Medyo nahirapan tayo kasi ang age nga nito, ang eldest is 12 years old, ang youngest is 8. Dahil nga dun sa batas, sa maliwanag na nakalagay sa RA 9344, upon apprehension, dapat immediate release ito sa mga parents. Kasi ang last resort natin ay yung institution. Pero hindi naman natin right away na ibibigay sa parents. Ika-counsel natin ang parents at the same time yung bata. Sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga na ng kani-kanilang magulang ang mga batang nailigtas. Pero hindi raw dapat maging kampante ang mga magulang na una nang ipinatawag ng mga otoridad. Dahil sa susunod umanong mahuling mandurukot sa lansangan ng mga bata, ay silang mga magulang na ang mananagot sa batas. Sa ating mga mamamayan, ang number one ko lamang masasabi is to take good care of our children. At doon naman sa mga magulang, hindi ko naman sinasabi na kayo'y nagtuturo, pero mayroon kayong liability, mayroon kayong pagkukulang na pwedeng pumasok ito sa Republic Act 7610 na hindi ninyo napapangalagaan ng inyong mga anak at ito ay natututong magnakaw. So it will be detrimental to the health and to the future of the children. Kung meron po kayong alam ng mga kaso ng katiwalian, mga modus operandi, o namang kabalbalan na nais yung pa-expose at maimbisigan, o mga taong gumagamit sa aming programa sa kanilang kabulaslugan, maaari po kayo tumawag sa 414-2539. Bukas sa aming tanggapan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din kayo mag-email sa amin sa xxx@abs-cbn.com. Titiyak po namin ang pagiging confidential ng inyong katauhan. Ako si Julius Babaw. Dito bawat pagsisiwalat may aksyong katapat. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Henry Omaga Diaz. Hanggang sa susunod na linggo sa mga eksklusibo at eksplosibong expose!